So, Yusek, no, may ilang kritiko ho tulad ni Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, at itong former Presidential Spokesperson, Attorney Harry Roque, na nagsasabi na hindi ang mga miyembro ng gabinete ang problema, kundi ang Pangulo. At nananawagan na mag-resign na ang Pangulo at ipaubayan na lang daw kay VP Sara Duterte ang pwesto. And even saying na papunta na daw po ang Pilipinas sa impyerno. Ano ho ang masasabi niyo ho dito? Well, unang-una, ano ba sabi ni E.S. Lucas Bersamin? Yan yung mga tipong mga aso sa gabi na nag-iingay lang. Dapat pa bang patulan? Unang-una, sila sabi nila napaka-self-serving. Bakit? Of course, pag nag-resign ng Pangulo, sino ba ang uupo? Yung kanilang inaangat. Wala iba kundi si VP Sara. Pag si VP Sara ang naupo, ano mangyayari? Siyempre, malamang lahat ng kaso ni Atty. Harry Roque, mawala na. Hindi ko sinasabing gano'n ang mangyayari, pero pwede. Kaya nila inaangat. So, napaka-self-serving nito. At ito yung sinasabi natin mga tipong obstructionist na wala nang ginawa kundi manira sa ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno. Hindi nila nakikita yung kabutihan. So, ito yung mga taon dapat na hindi na pinaniniwalaan dahil wala silang sense. Alright, ma'am. And speaking of former presidential spokesperson Harry Roque, sinabi ho ng DOJ na sila ay may mag-request ng red notice at kanselasyon ng kanyang pasaporte, no? Dahil sa kinakaharap niyang trafficking in-person charges. At pinanindigan naman ho ni Attorney Roque, no, na intensyon lamang daw ng administrasyon na patahimikin ho siya. Kaya ito naghain ng mga bogus at non-bailable na kaso. Ano ho yung reaksyon niyo ho dito? Unang-una, sagutin niya muna yung mga kaso. Paano siyang patatahimikin? Ito nga, paano siyang papatahimikin? Kinumbida nga siya sa Quadcom para magsalita. Hindi ba ironic yun, kabaliktaran? Pinapupunta ka sa Quadcom, ibigay mo yung mga dokumentong ipinangako mo na meron. So, paano niya sasabihin na gusto siyang patahimikin, pinagsasalita nga siya. Siya yung umalis at nagtago dahil ayaw niyang sabihin kung totoong may mga dokumento na nagpapatunay na siya ay hindi involved sa Pogo at yung tungkol sa kanya mga di umanong hidden wealth. So, hindi ba mas magandang pinagsasalita siya? Ngayon, sasabihin, pinatatahimik siya. So, parang medyo kabaliktaran yon. Nandito ka sa Pilipinas, pinagsasalita ka, pero tumakbo ka.